May nakapagtanong na ba sa'yo kung anong oras na? Marunong ka ba namang bumasa ng oras? Alam mo ba na noong unang panahon, sa pagbasa ng oras, ang mga tao ay bumabase lamang sa paglubog at pagsikat ng araw? Natatantya nila ang oras depende sa posisyon ng araw at pwesto ng kanilang anino. Pero sa panahon natin ngayon ay mas madali na ngang bumasa ng oras dahil nariyan na nga ang mga relo, orasan at kahit na nga sa ating mga cellphone ay mabilis na nating mababasa ang oras. Hi! Ako si Teacher Jovi at welcome sa ating aralin tungkol sa pagsasalin sa sukat ng oras gamit ang segundo, minuto, oras at araw. Masaya ang pag-aaralan natin ngayon dahil dito ay matututunan mong isalin kung ilang segundo mayroon ang isang minuto, ilang minuto mayroon sa isang oras, at ilang oras naman mayroon ang isang araw. Simulan na natin! Pagmasdan ang orasang ito. Alam mo ba kung para saan ang mga kamay, numero, at mga guhit na naririto? Ang pinakamaiksing kamay ng orasan ay nagtuturo sa oras batay sa numerong tinatapatan nito. Ang mga bilang na ito hanggang 12 ang itinuturo ng maiksing kamay. Bawat paglipat ng maiksing kamay sa susunod na bilang ay nangangahulugan na isang oras na ang lumipas. At alam mo ba kung ilang beses umiikot ang maikling kamay ng orasan sa loob ng isang araw? Kung ang sagot mo ay 2, ay tama ka. Ang ibig sabihin, ang isang araw ay katumbas ng 24 na oras. Pagmasdan naman natin ang mas mahabang kamay ng orasan. Ito naman ang minute hand, ang nagtuturo sa bilang ng minuto. Kung pangmasdan natin mabuti ang gilid ng orasan ay may mapapansin kayong mga maliliit na guhit. Ito ang tumutukoy sa minutong itinuturo ng mas mahabang kamay. At sa isang orasan ay may 60 guhit rin na tumutukoy o dami ng minuto sa loob ng isang oras. Gumagamit din tayo ng skip counting by 5 para mas mabilis na tukuyin ang minutong itinuturo ng kamay kapag tumapat na ito sa mga numero. Ito nga ay ang 5, 10, 15, 20, 25 hanggang 55. At kapag nakaikot na ang mas mahabang kamay, ang ibig sabihin ay isang oras na ang lumipas. At ang huli naman ay ang kamay para sa segundo. Karaniwang payat at pinakamahaba ito sa ating orasan. Ito ang pinakamabilis tumakbo na kamay ng ating orasan. Bawat pitik nga nito ay katumbas ng isang segundo. At kapag nagawa nitong makaikot sa orasan, ang ibig sabihin ay nakagawa na ito ng 60 segundo. At alam mo ba na ang 60 segundo ay katumbas ng isang minuto? Ang husay, hindi ba? Kung ganoon, ang 60 segundo ay katumbas ng isang minuto. Samantala, ang 60 minuto naman ay katumbas ng isang oras. At ang 24 na oras ay katumbas naman ng isang araw. Ngayon na alam mo na ang mga sukat ng oras at katumbas nito sa iba pang sukat, alamin naman natin kung papaano isasalin ang sukat ng oras sa iba pang oras. Paano nga ba natin gagawin ito? Madali lang yan. Gagamit tayo ng division at multiplication. Kids, tandaan, kapag tayo ay nagsasalin mula sa maliit na sukat papunta sa mas malaking sukat, ay gagamit tayo ng
division. Halimbawa, mula sa segundo, gawin nating minuto. Ang segundo ay maliit na sukat at ang minuto ay mas malaking sukat. Kung mayroon tayong 360 segundo, ilang minuto kaya ang katumbas nito? Dahil ang isang minuto ay katumbas ng 60 segundo, ibig sabihin, i-divide natin ang 360 segundo sa 60 segundo. 360 divided by 60 equals Nakuha mo ba ang sagot? Ang sagot ay 6. Ibig sabihin, ang 360 segundo ay katumbas ng 6 na minuto. Mahusay! Dumako naman tayo sa isa pang halimbawa. Mula sa dami ng minuto, isalin naman natin ito sa oras. Sa pagkakataong ito ay mas maliit na sukat ang minuto kaysa sa oras. Kung ang dami ng minuto ay 720, ilang oras kaya ang katumbas nito? Gagamit muli tayo ng division dahil ang isang oras ay katumbas ng 60 minuto. Ang ibig sabihin ay, ilan kayang 60 ang katumbas ng 720? 720 divided by 60 equals Nakuha mo ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay 12. Ibig sabihin, ang 720 minuto ay katumbas ng 12 oras. Kaya tandaan, kapag nagsasalin tayo mula sa maliit na sukat papunta sa mas malaking sukat, ay gagamit tayo ng division. Sa kabilang banda naman, kapag magsasalin tayo mula sa mas malaking sukat papunta sa mas maliit na sukat, ay gagamit tayo ng multiplication. Halimbawa, mula sa oras, isasalin natin ito sa minuto. Ang oras ay mas malaking sukat at isalin natin ito sa minuto na mas maliit na sukat. Kaya gagamit tayo ng multiplication. Kung mayroong 4 na oras, ilang minuto ang katumbas nito? Sa bawat isang oras ay may katumbas na 60 minuto, kaya naman, i-multiply natin ang 60 ng 4 na beses. Simulan na natin ang computation. 4 times 60 equals Nakuha mo ba ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay 240, ay tama ka. Mahusay! Kung ganoon, ang 4 na oras ay katumbas ng 240 minuto. Dumako naman tayo sa isa pang halimbawa. Sa loob ng 5 araw, ilang oras kaya ang katumbas nito? Muli ay gagamit tayo ng multiplication dahil ang araw ay malaking sukat at isasalin natin ito sa mas maliit namang sukat. Sabayan niyo ako sa computation. Dahil ang isang araw ay katumbas ng 24 na oras, ang ibig sabihin ay i-multiply natin ang 24 ng 5 beses. Ibig sabihin, 5 times 24 equals
tamang sagot? Kung ang sagot mo ay 120, ay tumpak ang iyong kasagutan. Ang ibig sabihin, sa loob ng 5 araw ay may katumbas itong 120 na oras. Ngayon ay kayang-kaya mo nang isalin ang oras sa iba't ibang sukat. Magandang araw, balita mula sa palasyo. Dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 ay ipapatupad ang heightened general community quarantine sa buong NCR, kabilang ang mga karatig lalawigan ng Cavite, Bulacan, Laguna, at Rizal. Ang HGCQ ay tatagal ng 14 na araw simula ngayong ika-22 ng Marso. Napakinggan mo ba ang balita? Kung ganoon, ilang oras kaya tatagal ang heightened general community quarantine? Ngayon ay alamin naman natin kung ilang oras ang katumbas ng 14 na araw. Ang gagawin mo lang ay isasalin ang dami ng oras. Bibigyan kita ng 1 minuto para sagutin ito. Your time starts now. Time's out! Ngayon ay alamin naman natin kung ilang oras ang katumbas ng 14 na araw. Dahil ang araw ay mas malaking sukat at isasalin sa oras ng mas maliit na sukat, kung ganoon ay gagamit tayo ng multiplication. I-multiply natin ang 14 sa 24 na kung saan ay ang dami ng oras sa loob ng isang araw. Narito ang computation. Nakuha mo ba ang sagot? Ang tamang sagot ay 326 na oras. Naku! Mukhang matagal-tagal ang ating paghihintay. Pero mga bata, tandaan na dapat tayong sumunod sa patakaran ha. Bawal munang lumabas at palaging maghugas ng kamay. Kung ganoon sa pagsasalin ng oras, lagi nating tatandaan na kapag ang oras ay maliit na sukat at isasalin na sa mas malaking sukat ay gagamit tayo ng division. Ngunit kapag ang oras ay malaki ang sukat at isasalin sa mas maliit na sukat, ay gagamit tayo ng multiplication. Ngayon ay kayang-kaya mo nang isalin ang oras sa iba't ibang sukat tulad ng segundo, minuto, oras at araw. Ngayon naman ay subukan natin ang iyong natutunan. Una ng patlang ng tamang sagot, isalin ang sumusunod na oras batay sa nakasaad na unit.
Oras na ng pagwawasto. Ating alamin kung tama ba ang iyong kasagutan. At dito na nagtatapos ang ating aralin ngayon. Paano? Magkikita-kita tayong muli sa susunod. Paalam!